Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 14 na ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang abala si Sylvia sa paghahanda ng Dimensional Rift na magbabalik kay Arthur sa kanyang mundo, patuloy naman siyang nagsasanay sa kanyang espada gamit ang isang kahoy na stick. Sa pagitan ng kanyang pagsasanay at pagkain, madalas silang mag-usap ni Sylvia. Ang kanilang mga usapan ay nagsimula sa ilang minuto, humaba sa ilang oras, at tumagal ng maraming araw hanggang sa lumipas ang mga linggo. Sa panahong ito, unti-unting nakilala ni Arthur si Sylvia, kahit hindi niya ikinuwento ang kanyang nakaraan. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na anyo, hindi siya ang nakakatakot na nilalang na inakala ni Arthur noong una. Sa halip, siya ay mapagpasensya, matalino, at may di inaasahang init, isang presensyang halos katulad ng isang ina. Isang araw, habang nagme-meditate si Arthur upang lalong mapalakas ang kanyang kontrol sa mana, iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita si Sylvia na pumipitas ng prutas para sa kanya. Inalok siya nito at nagtanong kung nakakain na siya, at sa kanyang malambing na tinig, muling naalala ni Arthur ang kanyang ina. Tinanggap niya ang prutas ng may pasasalamat, ngunit sa sandaling mahawakan niya ito, biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang hindi kanais-nais na alaala. Ang pagsalakay ng mga bandido na humiwalay sa kanya mula sa kanyang pamilya at mga kasama. Isang matinding galit ang lumukob sa kanya. Ang mga bandido. Kung may buhay pa sa kanila, hahabulin niya sila. Ipaghihiganti niya ang nangyari. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng puot ang kanyang isipan, isang malakas na pitik mula kay Sylvia ang nagpabagsak sa kanya sa lupa. Nagulat si Arthur at agad na nagreklamo, "Ano yon?" Tinitigan siya ni Sylvia ng seryoso, ngunit kalmadong mga mata. "Art, hindi kita sinisisi kung iniisip mong karapat-dapat mamatay ang mga bandido. Hindi ko rin iniligtas ang bandito na hulog kasabay mo dahil sa parehong dahilan." Nanatiling nakasimangot si Arthur habang hinahaplos ang kanyang noo. "Kung ganon, bakit?" "Dahil," sagot ni Sylvia, "kung hahayaan mong lamunin ka ng puot at paghihiganti, ikaw lang ang talo sa huli. Mararanasan mo pang muli ang masamang kapalaran, ngunit kung hahayaan mong mabulok ang iyong puso sa galit at hinanakit, ikaw lang ang masasaktan. Sa halip, matuto ka mula rito at magpatuloy ng taas noo. Ang tunay na tagumpay ay nasa pagpapatuloy ng buhay, hindi sa paghihiganti." Sa kabila ng kanyang hitsura, tumagos kay Arthur ang mga salita ni Sylvia. Hindi niya inaasahang makakatanggap ng isang leksyon tungkol sa moralidad mula sa isang tila nakakatakot na nilalang, ngunit naramdaman niyang may katotohanan ito. Bago pa siya makapag-isip ng mas malalim, tinawag siya ni Sylvia, "Art, bakit hindi ka pa kumakain? May problema ba?" Nagising si Arthur mula sa kanyang pag-iisip at mabilis na umiling. "Ha? Wala. Ayos lang ako." Agad siyang kumagat sa prutas, ngunit nang mapatingin siya kay Sylvia, napansin niya ang sugat nito sa dibdib. "Mas lumala ito, Sylvia. Ang sugat mo. Parang lumalala na ito." Ngumiti lang si Sylvia, tila hindi alintana ang kanyang kalagayan. "Huwag kang mag-alala. Ang sugat na ito ay kusa talagang lumalala minsan." Hindi kumbinsido si Arthur, ngunit bago pa niya ito mapilit, biglang nagtanong si Sylvia, "Matagal ko nang gustong itanong ito. Alam kong ang mga tao ay karaniwang nagigising sa kanilang mana sa edad na 12 o 13. Ngunit ikaw, hindi lang maaga kang nagising, mas mahusay ka pang gumamit ng mana kaysa sa karamihan ng mga bihasang salamangkero. Paano mo nagawa yon?" Napangiti si Arthur at ipinagmamalaki ang sarili. "Sabi ng mga magulang ko, isa akong henyo." Napatawa si Sylvia. "Kung ganoon, baka kaya mong matutunan ito." Napakunot no si Arthur. "Matutunan ano?" "Ang pag-meditate at pagsipsip ng mana habang gumagalaw," paliwanag ni Sylvia. "At kung magaling ka talaga, baka magawa mo pa ito habang lumalaban." Namangha si Arthur nang makita niyang ipinakita ni Sylvia ang kanyang sinasabi. Natural na dumadaloy ang mana sa kanya habang gumagalaw siya, tila isang bahagi ng kanyang katawan kaysa isang puwersang kailangang kontrolin. "Paanong nagawa mo yon?"
Tanong ni Arthur na hindi makapaniwala, ang mga tao ay may nakatakdang pananaw sa mana, sagot ni Sylvia. Ngunit kung magsisimula ka sa maliliit na kilos at unti-unting sanayin ang sarili, magagawa mo rin ito. Sinubukan ni Arthur, ngunit napakahirap nito. Hirap siyang panatilihin ang daloy ng mana habang gumagalaw, at sa bawat kilos niya, nawawala ang kanyang konsentrasyon. Mas madali pang sabihin kaysa gawin, reklamo niya, tumango si Sylvia. Hindi ito natural sa mga tao dahil masyado silang huli sa paggising ng mana. Ang mga mana beasts ay likas na natututunan ito, ngunit kailangang paghirapan ng tao. Gayunpaman, dahil maaga kang nagising, malaki ang tsansa mong magtagumpay kung magpapraktis ka ng husto. Sa halip na panghinaan ng loob, mas lalong nag-alab ang determinasyon ni Arthur. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Dapat lang, sagot ni Sylvia na may tawa. Habang ipinagpapatuloy ni Sylvia ang pagbubukas ng portal, hindi rin tumigil si Arthur sa pagsasanay. Paulit-ulit niyang sinubukan ang bagong kakayahang ito, pilit na kinokontrol ang mana habang gumagalaw. Lumipas ang mga araw at sa wakas, nagtagumpay siya, hindi ako makapaniwala. Bulong niya sa sarili, hindi maitago ang kanyang tuwa, agad siyang lumingon kay Sylvia upang ipagyabang ang kanyang nagawa. Sylvia! Nagawa ko na! Ngunit ang saya sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng takot nang makita niyang bumagsak si Sylvia sa lupa. Sylvia! Sigaw niya, mabilis na tumakbo papalapit sa kanya, nangingibabaw ang pangamba sa kanyang puso. At dito nagtatapos ang chapter 14 na ng The Beginning After the End. Ano kaya ang nangyari kay Sylvia? Makakauwi pa ba kaya si Arthur dahil dito? Tunghayan natin yan sa susunod na kabanata.